buhay ni Daniel. Kung paano niya nilabanan yung lahat. Paano niya nilabanan yung pagkatao niya, tapos inuna niya yung Panginoon sa bawat sitwasyon niya sa buhay. So para meron tayong background, ano kasi yung ano namin ngayon, Daniel 1 to 6 na chapters. Marami kasi, so hindi na masyado magbabasa. Bali yung nangyari lang sa buhay ni Daniel, una, sinakop yung Jerusalem ng Babylon. Tapos kung alam natin kung paano nangyari yung mga digmaan, hindi siya nangyari ng 10 days. Kasi yung mga digmaan niya ngayon, nagamit na yung baril, di ba? Tagal matapos. Ang digmaan sa Ukraine, ilang taon na. Yung sa Israel, mas matagal. Kasi ulit-ulit na yun eh, pangilan na yun eh. So kung gano'n natin siya titignan, gaano kaya katagal bago nasakop yung Jerusalem? Hindi natin alam. Kasi hindi ko naman din siya inalam. Kasalanan ko rin. Pero kung alam natin, malamang matagal yun. Kasi laging matagal pag nagkasakupan yung mga tao. Maraming namamatay, maraming ganito. Maraming masamang nangyayari. Pero sa panahon na yun, nung nanalo na yung Babylon, yung ginawa ng mahari, si King Nebuchadnezzar, pinatawag niya yung mga tao, tapos sabi niya, kunin niyo yung mga matatalino sa lugar na to, yung mga pogi, yung mga the best. Pero yung pinilian niya lang din, yung mga royal family. So in short, yung mga mayaman lang din. So doon lang din siya kumuha. So the best na yun ng mga tao, pinakamayaman, pinakamatatalino, pinakapogi. Kasi sa panahon na yun, yung mga mayaman lang yung nakakapag-aral. Parang nung panahon lang din ng Espanyol sa atin, di ba? Tapos yung ginawa niya, nung nakita niya yung mga bata na yun, ulit yung ginawa, pinilitan niya ng pangalan. Inisa-isa niya na ikaw, ganito na yung pangalan mo. Belteshazzar ka na, Daniel. Tapos ikaw na yung Shadrach, ikaw na si Abednego. Ano ibig sabihin nun, di ba? Kunwari ikaw, pumunta ka sa bahay nung kaibigan mo. Tapos sinabi niya sa'yo na, dito ka natitira ngayon, tapos ngayon yung pangalan mo, ganito na. Ano yung maramdaman mo? Yuck! Parang, grabe ka naman. Pero paano kung yung ginawa nung bahay ng kaibigan mo, pinatay nila yung magulang mo, tapos ninakaw nila yung mga gamit nyo, nilagay sa bahay nila, tapos kinuha ka niya, tapos sinabihan ka niya na ikaw ay ganito na. Ano yung maramdaman mo kaya? Sabihin natin si Kuya Bong, bigla siyang niransak yung bahay nila. Pinatay lahat. Ninakaw lahat ng gamit nilagay sa bahay. Yung higaan ng magulang mo nilagay sa higaan nila. Tapos sabihin nila, Bong, hindi na Bong pangalan mo ngayon. Ikaw na ngayon si Josephine. Wala eh. Yung gusto niya eh. Hari siya eh. Magagawa ba kayo? Wala naman, di ba? So hindi kayo aangal. Mahirap umangal doon. Pero alam niyo yung sarili niyo kung ano yung maramdaman niyo. Alam niyo kung ano yung maramdaman ng magulang niyo kung maririnig niyo, di ba? So ganun yung hinarap nila Daniel. Bale, hindi sila yung scout na parang sino yung matatalino dito, gawin ko kayong scholar. Ninakaw sila galing sa pamilya nila. Ninakaw sila galing sa bansa nila, tapos pinalitan pa yung pangalan nila. So bale, sobrang laking kabastusan na yun kung nag-iisip ka pa, diba? Kung tao ka pa sa panahon na yun. Kasi pag ganun nakalaki yung dinanas mo, mahirap na maging tao eh. Mahirap na makapag-isip ng tama. Kasi sobrang dami ng kamatayan yung nakita mo, sobrang dami ng kahirapan yung nakita mo, ikaw mismo naghihirap ka na. Kasi tulad nga nung sinabi dito, ninakaw sila kasi nga kakabesiege lang eh, kakacounter lang. So malaking chance, gutom din sila. Gutom na gutom sila. Imagine yung sarili mo gutom na gutom, tapos ninakaw ka ulit, ganun ulit yung scenario, ninakaw ka ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, whatever. Tapos biglaan lang inofera ng pagkain. Ano kaya una mong gagawin? Unahin mo magtanong, unahin mo magdrama, o kakain ka muna? Kasi, feeling ko kung ako, kakain muna ako eh. Kasi mahina na yung katawan mo, pagod ka na, nabugbog ka na, marami na namatay. Ang iisipin mo, kakain muna ako, tapos mamaya tayo mag-usap. Pero yung unang ginawa ni Daniel, nung inoferan sila nun, gagawin kayong ganito, gawin kayong mga scholar, pag-aaralin kayo ng science, pag-aaralin kayo ng lahat ng meron kami, at lahat ng doktrina ng mga Babylonian. So ano yung ginagawa ng anong ginagawa ng hari doon, di ba? Pag nanakop ka kasi, ang una mong gagawin, mag-assign ng leader pag nanalo ka na. Pero hindi mo kayang mag-assign ng leader ng basta-basta. Kasi kunwari, yung simbahan natin, kunwari nanakop tayo, sinakop natin yung andyan banda sa may, papasok sa atin. Kunwari yung Berean sinakop natin. Tapos bigla tayo nag-assign ng leader na galing sa atin. Ano yung mararamdaman nila? Hindi sila makikinig. Kasi galing sa inyo yun eh. Pero paano kung kumuha tayo ng leader galing sa kanila, tapos tuturuan natin, tapos babalikin natin sa kanila? Ano ba nila? Susunod sila kasi galing sa amin yan eh. Kakilala ko yan eh. Maniniwala ako dyan. Ganon din yung concept ng pananakop talaga kasi hindi mo lang sila sisirain physically, pero sisirain mo rin sila sa utak nila. Hindi pwedeng mananalo ka lang, tapos
iniisip nila parang magigante, di ba? Ang gagawin mo, tatanggalin mo yun. So para matanggal mo yun, bibigyan mo sila ng leader na galing sa kanila, na magiging leader nila, para feeling nila, kampi nila. Ginagawa pa rin yun hanggang ngayon. Ganun pa rin nananakop ng lupa yung mga mayaman. Pero, that's beside the point. Yung nangyari, binigyan na siya ng ganung offer, gagawin kang ganito, para kang prinsipe kasi tuturuan ka ng lahat ng pwedeng ituro, hindi ka kinulong, hindi ka pinahirapan, tuturuan kita. Kasi special ka para sa akin. Pinalitan ko pa nga pangalan mo eh, kasi parang anak na kita. Pinagmamayarihan talaga sila ng hari. Pero ang sinabi ni Daniel doon, na pwede ba na hindi ko na lang kainin yung binibigay ninyo? Pwede ba hindi ko lang kainin yung meat bali, yung pinakakarne? Pero dagdag din na context dito, yung kinakain nila, hindi ration na kung saan-saan galing. Bali, galing sa King's Court na pagkain. So, galing siya sa pagkain mismo na kinakain ng hari. So, kung gutom ka na, galing ka na sa digmaan, galing ka na sa ganito, tumakas-takas ka pa lahat-lahat. Tapos bibigyan ka ng pagkain ng hari. Ang una kong may isip doon na parang, baka magkasala ako sa Panginoon. Ganun po yung una nating may isip. Kasi feeling ko sa normal na pagkakataon, hindi yung una nating may isip eh. Katulad lang din ng 500, di ba? Yung una mong may isip kung ano yung makukuha mo para sa sarili mo. Kasi may mga panahon sa buhay natin na mahirap unahin yung Diyos. Pangit yung pakinggan, sobrang backsliding ng pakinggan, pero yun yung totoo. Kasi tao tayo, tapos yung mga priorities natin minsan hindi naka-align sa gusto ng Panginoon. Kaya yung mga sitwasyon na isipin natin, siguro okay lang unahin ko muna to. Siguro okay muna na ito muna. Kasi maintindihan naman ng Panginoon eh. Mag-uusap na lang kami mamaya. Paano kung sa trabaho mo, lahat sila nagnanakaw na? Yung boss mo mismo nagnanakaw na, yung manager mo. Tapos sinabi nga na, tara na, kumuha ka na. Digo, walang problema, ako na bahala sa'yo. Wala ka nang talo dun eh. Yung talo mo na lang sa Panginoon. Ang tanong mo, unahin mo ba yung Panginoon? Tapos yung isang gusto kong example dito yung sa buhay ni Kuya Aljem na hindi naman yung pagnanakaw, pero kasi, sa pag nagtrabaho ka ng crew, wala kang control masyado sa schedule mo eh, di ba kaya? Ganun din, pag sa call center, wala ka talagang control sa schedule mo. Pero ano yung inuna ni Kuya Aljon, di ba? Inuna niyang i-secure yung Sunday niya. Amen. Para sa akin, commendable yun. Kasi ako, nahihirapan akong gawin yun. Pero kaya ba natin gawin yun? Sa trabaho. Wala pang papatay sa atin, wala pang paghihigante na gagawin. May trabaho ka lang, tapos kukunin niya yung Sunday. Kaya ba natin unahin yung Diyos para sa Sunday mo? Amen. Mahirap na agad yan, para sa akin, mahirap na yun. Pero doon pa lang, naisip na agad yun ni Daniel na, okay, pagod ako, mahirap yung buhay ko lahat. Pero kung kakain ako nito, baka kasi magkasala ako. Yun yung kinakatakot niya. Bakit siya magkakasala? Kasi, mosaic rule pa yun eh. Medyo maarte pa sila sa pagkain. Bawal yung web feed, bawal yung may dugo, bawal lahat ng bawal. Bawal yung baboy, kaya natatakot siya, ayaw niya magkamali sa harapan ng Panginoon. Sa gitna ng lahat ng iyon. So para sa akin, maganda siyang example ng buhay na nakatuon talaga sa Panginoon, di ba? Kasi kahit sa gitna ng sobrang hirap na panahon, unahin mo yung Diyos. Pero tayo ngayon, kasi medyo kalmado yung buhay natin, mahirap kami imagine na i-let go mo yung 500 para hanapin yung may-ari. Sit down. Kasi kung hindi mo nakita yung may-ari, tapos tinaas mo yung 500, may nakalaglag ba ng 500? Sobrang daming may-ari yung magsasabi sila na sila yung may-ari na. Pero kasalanan mo ba yun kung mawala yun sa'yo? Hindi naman sa'yo yun, di ba? Same lang din yun sa offer ng hari. Huwag kang matakot mawala yung offer ng kasamaan sa'yo kasi hindi naman talaga sa'yo para sa'yo yun. Tsaka laging may paraan yung Panginoon para sa'yo. Bakit? Kasi kung susundan natin to, sinabi niya na okay lang sa amin kahit gulay na lang kainin namin. Kasi sa gulay walang bawal eh. So ano ibig sabihin nun, di ba? Binigyan ka ng masarap na pagkain, binigyan ka ng ganito, pero pinili mo yung gulay. Kunwari, meron kang trabaho, nasabihin natin kailangan mo tagang scam ng iba. Kasi yun yung trabaho mo. Paano kung pinili mo yung gulay? Hala. So ano ba yung nangyari kay Daniel na kay Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sa tatlo. Bali nangyari sa kanila, binis ng Panginoon. Sila yung naging mas healthy, naging mas makinis, naging mas malusog kaysa sa lahat ng iba pang taong pinili ng hari. Kasi para nga silang mga scholar, para silang mga potential na leaders, bale. Sila yung pinili na magsasucceed ng kingdom. Doon sa mga small parts lang, parang may chief sila, may leader, may head, gano'n. So gano'n din yung sitwasyon natin ngayon. Kaya ba natin piliin yung gulay? Pag binigyan na tayo ng ganung option.
Kunwari nagtatrabaho ka sa customs, tapos may dadaan na kotse, tapos bibigyan ka niya ng 500K, pampadulas lang. Wag lang ingay. Pipiliin ba natin yun o pipiliin natin yung gulay? Mm. Ako di ko alam. Kasi mahirap piliin yun. Mahirap bitawan yung 500K. Guaranteed. Sure yun. Pero yun yung maganda sa buhay ni Daniel kasi hindi siya natakot. Hindi siya nakalangan. Ano yung una niya sinabi? Pwede bang hindi ko muna to kainin? Hindi pa siya kumakain eh. Hindi pa siya nag-iisip. Wala pa. Kakakuha niya pa lang. Kaka-offer pa lang. Bibigyan pa lang ng pagkain. Ang una niyang sinabi, pwede hindi ko to kainin. Mm. Ibig sabihin, hindi siya nag-hesitate. Tayo ba? Mag-hesitate ba tayo? Kunwari, lahat ng kaklase mo nagkokopyahan na, tapos babagsak ka talaga. Babagsak ka talaga. Kasi hindi ka nag-review eh. Hindi ka nag-aral. Sure yun, babagsak ka talaga. Pipiliin mo bang bumagsak? O kopya ka lang kahit isang item para lang pumasa. Kahit isa lang. Siguro naman hindi ka kasama kung isang item lang open mo, di ba? Madali kasing madaling mag-rationalize pag kailangan mo na. So yun yung magandang example para sa akin kay Daniel kasi hindi siya nag-rason. Mm. Hindi siya nag-isip ng paraan para i-justify sa Panginoon na tama naman yung ginawa ko. Lord, gutom ako eh. Na Lord, pagod na ako. Na Lord, nabugbog na kami, marami nang namatay, pakainin niyo muna ako. Hindi siya naghanap ng rason eh. Yung una niyang sinabi, ayoko nito kasi baka magkasala ko. Amen. Kaya-kaya natin yun. Mm. Simula pa lang yun. Chapter 1 pa lang, sobrang ganda na ng message na binibigay ng buhay ni Daniel sa atin. Tinatanong niya na agad tayo kung kaya pa natin unahin yung Panginoon. Hindi sa harap ng kahirapan sa harap ng blessing. Abundance. Mm-mm. Yun yung nakakatakot dun eh. Kasi sa harap ng kahirapan, ang dali unahin ng Panginoon. Mm. Parang pag umiiyak ka, ang sarap umuwi ng bahay. Pero syempre pag may party, ayoko muna. Kasi papatulogin nila ako ng alas 11 eh. Pero pag sa harapan ng pera, ang hirap unahin ng Panginoon. Mm. Sa harapan ng blessing, sa harapan ng promotion, sa harap ng grades, mahirap unahin yung Panginoon. Mm. Kung nilandalian kayo, God bless. Mabuti at nasa tamang lugar yung puso niyo. Pero sa majority ng tao, mahirap talaga. Kasi ang nakikita kasi natin, kung ano yung nasa harapan lang natin, maiksi yung paningin natin eh. Pero hindi naman yun mali. Ganun lang talaga tayo. Kaya nga tayo nagpupunta ng simbahan, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagbabasa ng Biblia, para dahan-dahan tayo magbago. Kaya pag nakikita nyo nagkakamali kayo, huwag nyo bugbugin yung sarili nyo. Yung una nyo gawin, humingi kayo ng tawad sa Panginoon, tapos humingi kayo ng tulong. Amen. Kasi hindi naman kayo matutulungan ng katabi nyo eh. Tapos kahit uminom kayo ng ilang alak pa niyan, hindi nyo rin naman makakalimutan yung problema nyo. Magkakaroon na kayo ng utang. Most of the time. Tapos pag nag-drive ka ng lasing, nagkakaroon ka ng bayarin. Pag nagasgas yung plastic ng motor mo. So manghihinayang ka lang din. Kaya kung meron tayong problema, unahin natin lumapit agad sa Panginoon. I-consulta natin agad sa Kanya, Lord, magkakamali ba ako? Lalong-lalo na pag may blessing tayo. Tapos ano yung next? Bless siya, di ba? Ang nangyari, naging mas matalino pa sila sa lahat. 10 times na mas matalino. Mm-mm. Pero ang sa nabasa ko kasi dito, yung bless lang sa kanila is understanding. Mm. Parang, pag inisip mo na, yung pag-intindi lang yung magkaroon sila. In short, nag-aral pa rin sila. Ginawa pa nila yung dapat nilang gawin. Nagbasa pa rin sila kung kailangan na magbasa. Sumunod sila kahit ayaw nila. Kasi may power ang authority. Mm-mm. At hindi yun binabasta-basta ng Panginoon. At dito, mababasa natin yung dito na ang Panginoon yung nagluluklok sa taas. Siya rin yung naghahatak pababa. Mhm. In short, kahit pa gaano ka makasalanan yung nasa taas, Diyos yung naglagay dun. Hindi mo siya kayang basta tibagin lang ng wala kang dahilan. Tama ka na may mali. May mali naman talaga eh. Sobrang daming pero, sobrang daming king yung may mali. Pero hindi ibig sabihin na hindi Diyos yung may dahilan kung ba't sila andyan. Mm-mm. May rason kung ba't sila andyan. At may power yung authority na binigay sa kanila ng Panginoon. At para sa akin, yun yung maganda pa rin ulit kay Daniel. Kasi sinunod pa rin nila eh. Nag-aral pa rin sila. Kasi nilagay dito sa lahat ng klase ng tanong, lahat ng klase ng riddle, sila yung unang sumasagot. Sila yung tama lagi. Mm-mm. In short, uma-attend sila. Amen. Pag sinabihan sila nung hari nila na pumunta kayo dito, andun sila. Mm-mm. Pag sinabihan sila na sagutin niyo yung tanong ko, sasagutin nila. Yun yung taong pumatay sa magulang nila. Pumatay sa pamilya nila, pumatay sa lahat ng kababayan nila. Yun yung nagnakaw galing sa simbahan nila. Pero sinunod nila kasi may authority yung tao. Tingin ko, lalo na sa akin na medyo sama yung ugali pagdating sa gobyerno. Lesson din yun para sa akin. Kasi hindi lang sila basta andyan para kutsain natin lahat.
Oo, may mali sila, marami, kita naman. Pero hindi ibig sabihin na nawala ng Diyos na nakatingin sa Pilipinas. So, ganun lang din sa mga boss nyo, ganun lang din sa mga boss natin, sa mga leader natin, sa mga teacher natin. May mali yung mga yan, guaranteed naman eh. Pero pag humingi sila ng ganito, pag alam mong nasa tama pa rin sila sa hinihingi nila, huwag kang magatubili na ibigay yun. Kasi part yun ng authority na binigay ng Panginoon sa kanila. Part yun ng blessing sa buhay nila. Gustuhin man natin o hindi. Kasi minsan, feeling natin, mas maganda yung judgment natin kaysa Panginoon. Akala natin na pag mali sila, wala nang dapat sundin dyan. Parang sa magulang natin minsan, pag kakasala sila. Hindi na, mali na yun yung ginawa niya eh. So ba't kaya sundin? Lasing ko yung magulang ko eh, so bakit ako makikinig pag sinabihan niya na wag? Kung minumura niya ako araw-araw pag sinabihan niya na wag, sundin ko ba siya? Dapat oo. Kasi alam mo na yung utos na binibigay niya nasa tama pa rin eh. Amen. Pag nasa tama pa rin yung utos, nasa Diyos pa rin yung linya na dinadaanan ng sinasabi niya, sundin mo pa rin. Tama ka na mali yung ginagawa niya, hindi mo pugayahin. Sundin mo yung tamang ginagawa niya. Amen. Kaya nga nakatingin eh. Pag nakita mo bang nadapa yung mama mo, sasabayan mo ba? Madadapa ka rin. Pwede ka tumawa, pwede mo siyang sabihin na bakit ka nadapa. Pero huwag kang madapa ulit. Huwag mo siyang gayahin. E di maglakad ka ng tama. Diba? Gets ko naman, minsan feeling natin tama tayo, feeling natin hindi tayo magkakamali. Ganyan din ako eh. Pero wag natin gayahin yung pagkakamali nila. Kasi yun yung nakalagay sa Bible, di ba, na mag-lead tayo by example. And sa example, hindi lang kasi lahat ng example good. Minsan may bad examples din. Pag may nakita kang good example, gayahin mo. Pag may nakita kang bad example, huwag mo gayahin. Pero nag-lead sila by example pa rin. It means nakatingin ka pa rin sa buhay ng mga iba. Nakatingin ka pa rin sa buhay na gustong buhay ng Panginoon. Na hindi ka nakatingin para mag-judge, nakatingin ka para matuto ka sa sarili mo. Nakatingin ka para makita mo kung saan ka dapat dadaan. Tapos, nagkaroon ng panaginip yung hari. Yun nangyari, wala talagang makasagot. Lahat ng soothsayers, lahat ng wise men, wala. Lahat ng tinawag niya. Lahat lang ng tinawag niya. So nagalit siya, sabi niya, patayin ko lang kayo lahat. Bobo pala kayo eh. Walang nakasagot eh. Kasi yung gusto niyang gawin, nanaginip siya, tapos, kayo na pupunta, sasabihin niyo kung ano yung panaginip niya, tapos i-interpret niyo pa. So para mong sinabihin na, ano yung iniisip ko ngayon? Pag mali ka, papatayin kita. Siyempre walang makakasagot nun, di ba? Kasi tao tayo eh, walang makakalam nun. Kasi nangyari, nag-decide ka na patayin lahat. So yung nangyari, yung general niya, pumunta na dun sa quarters nila Daniel. Tapos sinabi niya na dun sa apat, na okay, papatayin na daw kayo lahat, kasi walang nakasagot eh. Anong ginawa ni Daniel? Humingi siya ng time. Sabi niya, wait lang. Pupunta muna ako sa hari, nakausapin ko muna siya saglit. Tapos nung pumunta siya sa hari, sabi niya, pahingi naman ng konting time. Tingnan mo kadisa, konting time lang. Kasi aalamin ko kung ano yung panaginip mo. Tapos bumalik siya sa quarters nila, sinabihan niya yung tatlo, sabi niya, guys, magdasal tayo. Yun yung una niyang ginawa, natakot siya, tapos una niyang ginawa, umuwi siya, tapos sinabihan niya yung fellowship niya. Na, guys, church, magdasal tayo. Kasi hindi ko na alam gagawin ko, mamatay tayo lahat. So, ang una mong gagawin, pag hindi mo na alam gagawin mo, umuwi ka sa bahay. Umuwi ka sa mga leaders mo, umuwi ka sa spiritual leader mo, umuwi ka sa magulang mo. Umuwi ka sa pamilya mo. Kung pamilya mo ay church, umuwi ka sa church. Kung pamilya mo ay mas maganda sa church, umuwi ka sa pamilya mo. Pero umuwi ka kung saan ka kilala, sa pamilya mo, sa mga kilala mo. Tapos humingi ka ng tulong, magdasal kayo. Amen. Fellowship pa rin eh. Kasi kailangan natin yung kasama natin para magdasal. Kasi it takes 2 or 3, di ba? Gather together in my name. Kung mag-isa ka lang, mahirap magdasal. Mahirap mag-focus. Kasi nag-aalala ka na, umuwi ka. Humingi ka ng tulong sa mga kapamilya mo, magdasal kayo. Yun yung una yung ginawa. Sabi nila, Lord, I beseech you therefore, tulungan niyo kami. I-reveal niya sa amin kung ano yung panaginip ng hari, tapos kung ano yung interpretation nun. Tapos, after nun, ni-reveal sa panaginip. So, nalaman nila kung ano yung nangyari. Kasi in-explain ni Daniel dun sa hari. Tapos, after nun, naniwala yung hari. Tapos, sabi, kasi yung laman ng dream na yun is, yung mangyayari sa kingdom niya. Bale, gold siya ngayon, sobrang yaman, sobrang yabong, tapos maging bronze, maging silver, maging iron. Bale, hihina siya ng hihina, tapos mababasag siya sa dulo, kakalat.
Pero, after nun, ang naging reaction ng hari, natuwa siya kasi nakuha na nga yung dream, nakuha pa yung inspiration. Mm-mm. Ang sabi niya, tama yung Diyos nyo, naniniwala ako sa Diyos nyo, at dapat lahat maniwala sa Diyos nyo. Amen. Ano yung nakikita niyo dun? Hindi ba parang Christian yung hari? Para siyang batang Christian. Mm. Hinintay niya para magkaroon ng milagro sa buhay niya. Minsan, naghihintay tayo ng sobrang laking milagro para magsimula tayo maniwala. Pero kasi pag ganun lang yung paniniwala natin, hindi kasi siya tumatagal. Base rin sa makikita natin sa buhay ng hari. Kasi after nun, dumaan yung ilang taon, nagkaroon siya ng panaginip. Mm. Yung panaginip niya naman, mayroong malaking puno, tapos sobrang yabong, sobrang ganda, sobrang tataba ng halaman lahat. Yung bunga, magaganda, yung trunk, makapal, yung mga dahon, sobrang green, sobrang luscious. Sobrang ganda ng puno. Parang yung kingdom niya rin. Mm. Sobrang yaman, kilala ng lahat, kita ng lahat. At nakalagay pa nga doon, halos maabot niya na yung langit. Sobrang tugatog ng kingdom niya. Babylon yun eh. Sila yung pinakamayaman ng that time. Tapos yung may bumaba daw galing sa langit, tapos sinabi, puputulin yung puno. Tapos i-shed hanggang dun sa mga hayop. Tapos mamumuhay ka na parang hayop. Mm. Tapos yung matitira na lang, 3 stump. Ganun din yung nangyari sa buhay niya. Ganun din yung interpretation. Sobrang yaman mo na lahat ng ganito, the best, ikaw na. Pero nakalimot ka na kung bakit ka nandyan. Tapos yun din yung sinasabi ko kanina na pag yung faith mo naka-anchor lang sa milagro, pag yung faith mo nakalagay lang sa Lord, pag ginawa mo to, pag yung faith mo andun lang sa mga imposible, mawawala yun talaga agad. Pag yung faith mo naka-anchor na Lord, pag hindi ito nabuhay, tigil na ako. Lord, pag hindi na ako nag-improve sa trabaho ko, pag hindi na ako na-promote, in 2 years, ayoko na. Baka hindi na totoo, Lord. Maraming naging backslide dahil sa ganyan eh. Kasi yung prayers natin, ina-anchor natin sa mga makamundong mga bagay. Sinasabi natin na, Lord, pag hindi mo pinagaling yung mama ko, wala na, di ba? Kasi medyo mas na-realize ko siya lalo dun sa nung nagkasakit na si Papa, na yung maganda pala talaga yung faith ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kasi alam nila na kaya ng Panginoon. Pero naisip nila na kahit anong mangyari, totoo pa rin yung Panginoon at nasa kamay niya pa rin lahat na nangyayari. Parang ganun din naman dapat yung tingin natin sa buhay, di ba? Hindi natin na-anchor dapat sa isang milagro lang na, Lord, pag nagawa mo to, totoo ka talaga. Kasi mas malaki siya dun eh. Kasi imagine na lang na sabihin natin nag-a-apply ka sa trabaho, Christian ka, nagdasal ka, lumuhod ka, gumapang ka, andun ka na talaga, kahit nasa ka talaga nagdadasal ka. Pero hindi lang ikaw yung Christian na nag-a-apply eh. So pag hindi pa ikaw yung natanggap, hindi na will ni Lord. Paano pag hindi ikaw yung nanalo? Kung ano mong contest yung paniniwala mo? Paano kung hindi ikaw yung umasenso? Hindi na ba yung will ni Lord? Ikaw lang ba yung bida sa buhay? Ikaw ba talaga yung star ng Pasko? Sa iba umiigot yung mundo? Hindi, di ba? Kasi hindi lang naman ikaw yung Christian, hindi lang ikaw yung anak ng Diyos, hindi lang ikaw yung mahal ng Diyos, at hindi lang sa'yo nakaikot lahat ng plano ng Diyos. Kaya dapat, medyo may leeway tayo sa kung ano yung posibleng paraan ng Panginoon. May leeway tayo sa kung anong klaseng milagro yung kaya niya ibigay. May leeway tayo sa kung paano niya ibibigay o paano niya ipapakita sa iyo yung faithfulness niya. Kung paano niya ipapakita sa iyo yung grace niya. Kasi, makikita natin dito sa buhay ng king, after niya marinig yun, sabi niya, na what? Puputulin yung Hindi siya naniniwala. Sinabihan niya pa nga na after 1 year, after 12 months lang nakalagay sa Bible, nakalimutan niya na. Naglalakad-lakad siya sa kaharian niya, tapos nakita niya, wow, ang yaman ko na. Hindi ba ako yung gumawa nito lahat? Hindi ba dahil sa akin to lahat? Para sa mga nagtatrabaho na, tapos na nakikita niyo na yung success sa buhay niya dahan-dahan. Pag nakikita mo na yung sasakyan mo, yung bahay mo na fully paid, yung iPhone 13 mo na fully paid, sana wag natin kalimutan na dahil sa Diyos yun. Amen. Sana wag natin iisipin na hindi ba dahil sa akin to lahat? Hindi ba ako lang? Ako yung bumuo nito eh. Tama ka naman, kamay mo yung kumayod. Pero yung kamay ng Diyos yung nagbigay ng paraan. Kasi kahit gano'ng kayod mo, hindi lahat umasenso. Sobrang daming nagkakariton hanggang ngayon kariton pa lang. Pero si Henry C. nagkariton, tapos nung namatay siya, sobrang yaman. Kasi wala sa kariton yung sikreto eh. Wala sa shoe mark yung sikreto. Wala sa pagbebenta ng kung ano yung sikreto. Yung sikreto nasa time and chance. Amen. Pero hindi about dun yung ko ngayon. Pero
Yun yung point eh. Like, pwede ka mag-struggle buong buhay mo pero andyan ka lang. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ka ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi ka na niya mahal. Kasi may plano siya sa'yo. Ang plano niya lagi is paano may exalt yung pangalan niya sa buhay mo. Paano lalabas yung pagkatao niya sa buhay mo. Na kung gaano ka kahirap, tuloy-tuloy ka pa rin, gaano ka kasipag, baka ganun. Jesus. Sa iba naman, kung gano'n sila kayaman, gano'n pa rin nila kamahal yung Panginoon, gano'n sila kalaki magbalik sa lahat. Baka gano'n. Pero hindi kasi natin alam. Kaya, pwede tayong magdasal, pero huwag natin limitahan yung Panginoon. Madali lang naman magdasal eh. Pero pag sinabi ko na hindi na siya Panginoon pag hindi ako graduate, nilimitahan ko na siya. Kasi hindi niya na will yung masusunod. Will ko na. Tapos feeling ko na ako na yung the best. Na pag nakita ko ba dapat na pag graduate ako na, wow, cum laude, pinaghirapan ko, ako lang gumawa nila. Ako lang talaga. Kasi may scholarship ako eh. So binayaran ko yung iba doon. At least kalahati na lang eh. Tama ba yun? May ginawa ka, totoo naman eh. Bless ka rin. Pero yung pinakamalaking factor doon yung blessing kasi. Amen. Kasi hindi lang ikaw yung kumayod, hindi lang ikaw yung nag-aaral, hindi lang ikaw yung nag-attend. Pero naabot mo yan kasi binigay sa'yo ng Panginoon yan. Amen. Tapos yung mga taong may anak, mga walang anak, hindi lahat ng nagtatry magkaanak magkaroon. Pag lumabas yan, blessing yan. Pero kung paano yun ginawa, baka hindi blessing. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Kasi yung mali para sa Panginoon, mali pa rin. Kahit ano mangyari, mali talaga yan. Pero yung tama, tama siya palagi. Kaya, huwag tayong matakot humingi ng tulong sa Panginoon. Huwag tayong matakot magtanong. Kasi hindi lang naman siya bangko na pera lang yung laging pupunta natin sa Kanya. Pwede tayong magdasal ng sagot. Pwede tayong magdasal ng guidance. Pwede tayong magdasal ng forgiveness. Pwede tayong magdasal ng kahit anong pwede yung isipin. Pwede ka nga magdasal na mamatay yung kaaway mo eh. Ilang beses na yung mababasa sa Bible. Na-insulto, tapos, Lord, kainin ng lupa. Kinain. Tapos na-insulto, Lord, paulanan. Naulanan. Kaso meteor. Yun lang. Matay sila. Ibig sabihin, walang limitasyon. Kahit sa galit mo, pumunta ka sa Panginoon. Pag masaya ka, pumunta ka sa Panginoon. Malungkot ka, pumunta ka sa Panginoon. Mahirap, punta ka lalo. Pag mayaman ka, mas lalo ka talaga pumunta. Amen. Kasi yung kayamanan minsan yung pinakamalaking pagsubok. Minsan na hindi ka pa mayaman eh. Nasusubok ka na eh. 500, nasusubok ka na. Di ba? Pag may botohan na, yung 500, yung 1,000, yung 2,000, sinusubok ka na eh. Sige, pwede mong isipin na pumunta ka doon, kinuha mo, tapos binoto mo pa rin yung gusto mo. Sure. Pero in a way, parang dinaya mo pa rin sila. Hindi ko na alam kung ano yung tama doon, di ba? Idasal nyo na yun. Huwag nyo na akong pagkatiwalaan doon, hindi ako bumoto. Pero yun na nga, na sinusubok tayo sa maliit eh. Sinusubok tayo lagi sa maliit. Kaya huwag tayo masyadong magdasal ng ingrande. Kasi huwag tayo magdadasal ng may kondisyon. Yung sinasabi ni Mama na, Lord, pag ito nangyari, pag ito ganito, pag ito ganito. Kasi ibig sabihin yung Diyos mo, totoo lang pag ganito. Ganun siya kait. Na Lord, pag umasenso ako, hanggang dun lang talaga. Wala nang Diyos pag mahirap ka. Na Lord, pag pumasa ako, hanggang dun lang, yung Diyos mo, hanggang pagpasa lang. So pag hindi ka pumasa, wala ng Diyos, hindi na siya makikita. Ganun. Kasi yun yung nakaka-backslide sa marami. Kasi maliit yung tingin na sa Panginoon eh. Kung ano lang naiisip nila, yun lang yung Panginoon nila. Eh sabi niya nga, kaya ka niyang i-bless more than what you can ask or imagine. Blessing pa lang yun, hindi pa yung pagkatao niya yun. Sobra na sa kaya mong i-imagine. Paano pa kaya siya, diba? So yun yung mga common natin na mali, na nakakatuwa kay Daniel kasi so far, wala siyang mali dun sa part na yun. Pag mahirap, ano niya sa Panginoon. Tapos nung may blessing na talaga sa harapan niya, andun pa rin sa Panginoon. Tapos nung may kita naman natin dun yun sa hari, nakalimot talaga siya. Yun yung nakakatuwa, di ba? Pero sige, nanakot naman siya, hindi naman siya Israelite, makakamali talaga siya, guaranteed. So what? So after nun, yung pagdurusa ng hari na yun, natumad kung ano yung nasa panaginip niya. Bale, nawala yung kayamanan niya, lahat, yung buong kingdom niya nawala, lahat ng mga advisors niya nawala, naging parang siyang hayop. Namuhay siya sa mga puno, kumakain siya ng damo. Yun yung sabi sa Bible eh. Totoo. Namuhay siya sa beast. Ano yung tsura ng beast? Hindi ko alam. Imagine nyo kung anong beast yung gusto nyo imagine. Pero kung ano mang hayop yan, kumakain yan ng kahit ano. Tapos kung baboy man yan, nasa putikan yan. Kung aso yan, kumakain yan ng tae.
So kung anong beast yung ma-imagine mo, ganun yung buhay niya. Ganun kahirap, ganun kapangit, ganun kawalang dignidad yung buhay niya. Hari siya, remember? Tapos lahat ng training niya para maging hari. Tayo ba kaya natin mamuhay maging beast? Hindi ko hindi. Pero sa dulo ng 7 years na yon, kagaya din ng dream niya, naalala niya yung Panginoon. Kagaya din ng priest stamp, hindi nawala yung kingdom niya eh. Andun lang, hinihintay lang siya. So after nun, na-remember niya na, oo nga, Panginoon niya yung dahilan. Tapos doon nagdasal siya, tapos pinuri niya yung Panginoon na, ang Panginoon talaga yung dahilan kung ba't ako dito. Siya yung nagluklok, siya yung gumawa lahat. Amen. Mm-mm. Tapos siya yung pumukontrol ng season, siya yung pumukontrol ng mundo, balik. Mm-mm. Tapos siya rin yung pumukontrol ng buhay ko. Mm-mm. Kasi yun yung, ano niya, tapos nakabalik na siya. Tapos after nun, ganun ulit. Totoo kayo yung Diyos mo, sa bagay, lahat tayo maniniwala. Christian siya ulit. Nagbabackslide. Nagbabackslide siya. Tapos yung pinaka-the best, yung next. Kasi anak niya na. Mm. Tapos yung unang ginawa ng anak niya, nag-party. Lahat naman siguro tayo naka-attend na ng party, wala namang kasalanan doon. Pero yung party na ginawa niya, ginamit niya yung mga utensils, tas yung mga artifacts na galing sa simbahan. Ginawa niya yung chalice siguro, or yung cup ng Panginoon. Ginawa niya yung mga, ang tawag dyan, yung mga lagayan ng kandila ng Panginoon. Tapos ginamit niya yung lahat para mag-party. So gano'ng kalaking disrespect yun, di ba? Una, sa tatay mo, nanakot kayo, ninakaw mo yun. Tapos nung andun na sa simbahan mo mismo, kinuha mo pa talaga para mag-party. Kasi hindi yung party na basta party lang. Party na sinama yung concubines niya, lahat ng nobles na pwede niya isama. Para lang i-celebrate yung gusto niya i-celebrate. Tapos doon makikita natin na may value yung mga bagay na holy para sa Panginoon. Kung sa buhay natin yan ngayon, ano yung tsura nun? Yan, yung Yamaha na yan. Yung drum pad ni Kuya, yung mga gitara na meron sa simbahan, yung drums na yan, mahalaga yan sa Panginoon. Amen. Huwag natin yun gagamitin basta-basta. Kahit yung mga upuan na to, mahalaga to. Mm-mm. Siyempre, nasisira sila minsan, yung upuan lang nababasag. Pero sa Panginoon pa rin yun. Mhm. Mura yun, mahal, kahit ano yung tsura niyan para sa Panginoon yun. Huwag yung gagamitin sa kung saan-saan. Amen. Huwag niyo ipahiram kung may sabungan, kasi kulang sila ng upuan. Mm-mm. Huwag niyo ipahiram kung may baile, or may party, or may dibu, kasi kulang sila ng gitara. Kasi para sa Panginoon yun eh. Tapos alam niyo yung mangyayari doon, hindi naman mamaparusahan yung may-ari minsan. Yung mamaparusahan yung binigyan mo. Mm. Kasi alam nila sa Panginoon yun eh. Tapos kinuvet pa nila, hinanap pa talaga nila na ito, may ano tong simbahan na to. Dito ako kukuha. Kasi kung tatanungin natin, ilang bahay ba rin yung may gitara, di ba? Doon sila manghiram. Total, kasalanan lang din naman gagawin nila. Huwag silang kumuha sa simbahan. Mm-mm. Tapos tayo as na simbahan, huwag natin ilalabas. Amen. Tapos kung tayo din naman yung mga tao sa simbahan, kuha rin nag-preach, habang lalo kang nai-involve sa pagiging Christian, lalo naging holy yung buhay mo eh. Kasi nakalagay naman doon parang potter siya, di ba? So binabasag kanya continually na sinaayos. So sa lahat ng process na yun, nababawasan ka ng bato. Yung mga damo na nakadikit mo sa katawan mo, tatanggal yung dahan-dahan. So habang naging malinis ka, huwag kang lalabas, tapos dumihan ulit. Kasi hindi matutuwa yung Panginoon sa iyo. Tulad ng ginawa niya kay Belshazzar. Kasi after nun, habang nagpa-party pa talaga sila, kalagitnaan ng kasiyahan nila, biglang may kamay na sumulat sa pader. Mhm. Tapos base sa maraming Bible scholar, nabanggit na rin yun ni Mama at ni Papa sa mga preachings nila, kamay yun ng Panginoon. Mm-mm. Like, holy talaga yun. Sinulat niya. As in, galit na siya eh. Siya na mismo yung nagsulat. Hindi na siya nag-uutos ng tao para magsulat. May sinulat siya sa pader. Tapos again, tulad ng lahat ng hari, for some reason, wala silang alam. Kung hindi niya naman masagot, hindi niya naman alam. Nangyari lang, kinabahan siya. Nakita niya yung sign na yun, tapos kinabahan siya. Ano naman yung makukuha natin doon? Minsan sa buhay natin, gagawa tayo ng kasalanan, tapos kakabahan tayo. Minsan nasa kalagitnaan tayo ng kasalanan, tapos kakabahan tayo. Maramdaman mo sa puso mo na kasalanan na to eh. Mali na to. Ano yung una mong gagawin? Siyempre tutuloy ka muna. Tatapusin mo muna yung kasalanan. Ganun naman tayo eh. Tao tayo eh. Sayang, kalagitnaan ng party. Ano gusto gawin ko? Patay ko yung ilaw. Siyempre hindi. Tutuloy natin to. Pero siyempre yun yung mali. Kasi tulad nga nun, kasi hari siya diba? Tapos makasalanan siya, ginawa niya lahat ng mali. Pero yung presence ng Panginoon, andyan pa rin eh. Yun yung point na kahit makasalanan yung mga yan, kahit gusto kong mamatay sila, gusto ng iba na mamatay din sila. Yung mga nasa gobyerno na yan. Pero andyan yung Panginoon eh. Mm-mm.
kaya niyang gawa ng solusyon yan eh. Kaya niyang ibaba yung kamay niya, kaya niyang sumulat sa lahat ng pader, pwede siyang sumulat sa Malacanang kung gusto niya. Bakit Amen. hindi ba? Kasi may plano pa siya. Amen. Baka nananaginip pa yung mga yan. Di ba? Baka babaguhin pa sila. Baka tulad ni Pharaoh, may 10 pa sigurong trials na darating sa kanila. Kaya huwag tayong feeling mighty, huwag tayong feeling righteous na tayo yung pinakatama. Kasi kung tayo andun, magnanakaw din tayo. Kasi kung tayo yung nasa upuan ni Daniel, kakain muna tayo. Baka tayo nabigay. Kasi naiintindihan naman ng Panginoon. Diba? Pwede naman tayo humingi ng tawad pagkatapos magkasala. Yun yung iisipin natin eh. Kasi nasa sagad na tayo. Kaya huwag tayo masyadong magaling. So to speak. Lalo na ako, mahilig ako dyan. Yan yung favorite kong ginagawa kasalanan. So ngayon, sa buhay nga ni Belshazzar, yun yung nangyari. Kaya may nakasulat, kinabahan siya. Una yung ginawa, takot ulit. Tinawag niya ng mga pwede tawagin. Katulad ng gagawin niya, ganun din gagawin natin. Matakot tayo, tatanungin natin lahat ng pwedeng tanungin. Ang problema, lahat ng tinatanong niya mali. Katulad ng tatay niya rin. Lahat ng tinatanong niya, soothsayer, tapos ganito, magician, mage. Lahat ng matatalino, given, sure. Lahat ng scientist, tinatahan niya, tinanong niya. Pero hindi niya talaga tinanong yung Panginoon, di ba? Hindi niya tinanong yung man of God. Hindi niya tinanong yung preacher. Hindi niya tinanong yung naglilinis sa simbahan. Hindi siya lumapit sa Panginoon. Ganon din tayo kung may problema tayo eh. Una natin lalapitan lahat na nasa paligid. Lahat ng mali. Bakit mali? Kasi hindi siya yung Panginoon eh. Pwedeng tama kasi may pera sila. Pwedeng tama kasi tulong sila. Mali siya kasi hindi siya yung Panginoon. Amen. Dapat siya lagi yung uunahin natin. Yun lang naman yung point doon eh. Na huwag kang pabalik-balik. Kaya ka kinabahan, kaya ka nagkamali. Kasi nga, baka nag-stray ka. Baka tumagilid ka masyado. Minsan naman baka ginagamit ka ng Panginoon. Baka yun yung trial na yan para makita ng mga tao na andyan siya. Kasi yung una mong nilapitan, kasalanan agad. Sayang naman, di ba? Kung may problema ka, tapos una mong nilapitan, inom agad. Pwede ka naman magdasal muna, sinong ka after. At least na magdasal ka. At least na-consult mo sa Panginoon, Lord, iinom ba ako? Hindi. Na Lord, sobrang stressed ko na, sigarilyo ba yung sagot? Lumapit ka muna sa Panginoon. Kasi pag yung inuna mo kasalanan, wala na agad lahat. Wala na yung plano niya. Ginulo mo na agad eh. Kasi minsan nga yung paghihirap na sa buhay trial. Minsan paghihirap lang talaga ata. Kasi hindi lang naman Diyos yung kumukulog sa mundo ngayon. May demonyo din. Binili natin siya. Yung panahon din. So anyway, ayun na. Nagka-problema na siya lahat. Sino pa rin tawagin? Lahat ang pinakamatalino. Hindi niya talaga maalala si Daniel. Si Daniel na gumawa ng solusyon sa tatay niya. So yung nangyari, pumunta yung nanay niya. Pamilya ulit. Bakit ganun? Bakit yung close mo pa rin? Bakit yung nakakilala mo rin sa'yo? Sila palagi kasi yung ginagamit ng Panginoon una. Same lang din nung si Daniel lumapit siya sa mga kaibigan niya. Kasi pareho sila ng pinanggalingan magkakakilala sila. So ngayon naman, yung hari, yung lumapit sa kanya, nanay niya. Sobrang daming matalinong taong dumaan, walang nag-advise na puntahan si Daniel, pero yung nanay niya nagsabi. In short, minsan, yung pinakamagandang advice na sa malapit lang. Amen. Kung yung inuna niyang puntahan nanay niya, di nasagot na agad. Diba? Eh di nasabi na agad ng nanay niya na pumunta kay Daniel kasi siya yung sumagot sa problema ng tatay mo. Hindi, nilapitan niya muna lahat eh. So kung may problema tayo, lumapit tayo sa pinakamalapit na estasyon. Yung pinakamalapit na presensya ng Panginoon. Amen. Minsan yung pinakamalapit na presensya ng Panginoon, magulang mo lang. Kahit Christian sila o hindi, sila na yung pinakamalapit eh. Kasi sila yung may authority, sila yung nagluwal sa'yo. Sa kanila galing yung will ng Panginoon na lumabas ka. Amen. So kahit hindi holy yung buhay nila, holy yung connection yung dalawa. Mas holy yung connection niya sa Panginoon. Tapos minsan tama sila. Kahit gaano pa kalaki yung kasalanan nila, minsan tama talaga sila. Kasi ganun lang talaga yung buhay. Minsan yung mga tao mas matanda sa atin, mas may alam sila. Bakit kaya? Siguro dahil mas matanda sila. Tapos minsan bakit mas tama yung magulang kaysa yung ibang matanda? Siguro dahil kasama mo sila lagi. Kasi kahit gaano katalino lahat ng matanda dyan sa paligid, hindi ka nila nakita eh. Hindi ka nila nakita lumaki. Hindi ka nila nakita magkamali. Hindi ka nila nakita magtama sa buhay mo. Hindi ka nila ganun nakilala. Kaya minsan, matras tayo sa magulang natin. Minsan, umalas tayo sa kapatid natin. Matras tayo sa kaibigan.
Huwag tayong umatras agad sa kung saan. Huwag tayong matakot. Minsan yung utak natin low siya agad. Pwede naman sa magulang, kahit mamungangahan tayo ng konti. Minsan kasi yung sagot malapit, pero yung sagot masakit. Kasi yung problema doon, niremind pa nga siya, di ba, na nung nagka-problema yung tatay mo ganito, tumulong si Daniel. Ang malala pa doon, kasama siya doon. Anak ka eh. Kung nakita mo na yung tatay mo na kumakain ng tae, malamang alam mo. Pag nakita mo na yung tatay mo hindi nahari, alam mo. Alam na naman hindi mo alam. Alam mo nga pag wala ng trabaho yung tatay mo eh. Mm. Alam mo nga pag hindi siya nag-uwi ng pera eh, kasi wala kayong ulam. Alam mo lagi. So pag alam mo, huwag mo na nga ulitin. Yun nga yung point, di ba? Na matuto ka ba example? Minsan ng example pangit. Pero matuto ka ba example? Kasi nakikita mo na sa buhay Change nila mic. eh. Mm. Sense mo. Pero isa yung may orange. Yung may orange daw. Nakita mo na, lakas. Nakita mo na sa buhay nila eh. Di ba? So ganun, yung tatay mo may magmura, nakita mo na sa buhay niya eh. Huwag mo na gawin. Yung tatay mo may kabit, nakita mo na sa buhay niya eh. Huwag mo na gawin. Nakita mo yung tatay mo hindi nag-aral, nakita mo na. Huwag mo na ulitin. Kasi yung live by example, hindi laging tama. Minsan yung example mali, pero may matututunan ka pa rin. Nakita mo yung pastor mo nagkamali, malamang kasi tao siya eh. Hindi huwag mo gayahin. Mm-mm. Pag nakita mo yung tao na nag-backslide, ano gagawin mo? Babackslide ka rin sa bayan mo. Eh di dalawa na kayong mali. Mm. Parang nakita mo yung tao na nadapa, tapos magpapakadapa ka rin, para lang matry. Bakit? Diba? Ba't mo gagayahin? So, ganyan yung nangyari sa anak niya, si Belshazzar. Nakita niya na yung mali, nakita niya na yung paano naghirap, pero ginaya niya pa rin. Yun yung tinutukoy ko na na Christian pa rin sila eh. Kasi naging Christian yung tatay niya eh. Naggawa pa nga siya ng decree, di ba? Nasambahin natin lahat yung Diyos ni Daniel. Mm-mm. Pero nakalimot pa rin sila. Ganun tayo. Kasi majority sa atin hindi talaga makakalapit sa buhay ni Daniel. Kahit ako hindi ko ata malalapitan yung buhay niya. Pero makakalapit tayo sa buhay ng Pharaoh. Minsan binibless tayo, minsan sinusubok tayo. Tapos sa lahat ng panahon na yun, niligtas tayo ng Panginoon eh. Pero after 1 year, makakalimot tayo. After 2 years, makakalimot tayo. Pag nasa mga anak na natin, makakalimutan din nila. Pero ano yung solusyon? Tulad ng sinabi ng nanay niya, bumalik ka pa rin. Bumalik ka kay Daniel. Bumalik ka sa pastor mo. Bumalik ka sa simbahan mo. Magkonsulta ka ulit. Amen. Tapos minsan yung konsulta masakit. Kasi ano yung sabi kay Belshazzar? Hindi siya binigyan ng pagkakataon eh. Mm. Hindi siya binigyan ng chance. Hindi siya binigyan ng mercy. Minsan yung sagot sa tanong mo masakit. Pero sa Diyos pa rin yun. Kasi ano yung sinabi sa kanya, nakita mo na ito lahat. Nakita mo ito sa tatay mo, nagkasala ka pa rin. Gamit to ng Panginoon, ginamit ko dyan. Dinisrespect mo yung Panginoon, so ito yung mangyayari sa'yo. Magtutusan ka talaga. So ano ba yung nangyari sa kanya, namatay siya agad? Gabi nung party na yun, gabi nung may nasulat sa pader, namatay siya agad. Yung nagawa niya lang, nabigay niya lang yung reward para kay Daniel. Mm-mm. Hanggang doon lang. So huwag natin hintayin na yung pagkakamali natin, sobrang sagad na. Na yung sagot na lang para sa atin, nagkamali ka. Wala nang sagot para i-redirect ka eh. Wala nang sagot na magsimba ka muna ulit. Balik ka. Simba ka ulit, tumulong ka. Kasi ganun yung sa tatay niya eh. Yung tatay niya binigyan ng chance. Yung sabi ni Daniel na, siguro time mo na para tumulong ulit sa iba. Time mo na para linisin yung pagkatao mo. Baka time mo na magbago. Sa anak nga wala na. Mm-mm. So yun din yung sign sa atin na yung kasalanan mo, pag makasalanan ka, malaki. Kasalanan pa rin yun. Mali yun. Pero tutulungan ka ng Panginoon. Pero yung kasalanan mo, pag alam mo na, mas malala yun. Kasi dapat alam mo na eh. Narinig mo na eh, nakita mo na. Kaya nung sa anak niya na, wala nang pagkakataon. Kasi yung chance na bigay na. Tapos na. Mm-mm. Binigyan ka na ng chance, nagkasala ka pa rin, malaki pa rin yung kasalanan mo. Tapos na. So same lang din niya, pagdating natin sa buhay natin. Yung tatay mo nakapatay, so ako papatay na lang din ako for fun. Gayahin ko na lang. Nasa dugo na namin mamamatay tao. Yung tatay ko talaga, wala na lang kwenta yun. So ako wala na lang din. Mapatunayan ko na to. Ganito kami lahat. Tapos pagtanda mo, isisisi mo sa tatay mo. Ganun, maraming ganun sa buhay natin. Na nagkamali ka,
49, 35, 22, matanda ka na. Mag-isip ka na. Kung nagkamali sila, mali sila. Time mo na itama yun. Kasi pag tinignan mo sa buhay ni Belshazzar, hindi siningil yung tatay niya eh. Sinabihan siya na nagkamali na nga yun, inulit mo pa rin. Minsan yung salita ng Diyos, yung salita na huli masakit, minsan sobrang linis niya na masakit. Kasi makikita mo talaga na mali ka. Nakita niya naman na mali siya eh. Tinay niya pa kay bribe si Daniel eh. Kaso wala talaga siyang narinig na maganda. May narinig niya lang kasalanan niya. Ano ba yung katumbas ng kasalanan, di ba? Kamatayan mo naman talaga eh. Wala talaga siyang chance, so namatay siya. After nun, meron na namang isa, tulad nga nung unang panaginip, magpapasa-pasa yung kingdom niya. So nangyari, namatay siya, tapos napasa sa Chaldees, sa Medes, and sa Assyria. Pero part na yun nung many tekel something. Iba kasi yun medyo malalim kasi yun, so hindi ko na yun may mga preaching na tungkol lang talaga doon. So hindi na yun kasama. Pero part yun lang, yun yung message na nasa pader. Ang meaning lang doon na bilang na yung mga araw mo, bilang na yung araw ng kingdom mo, Sinukat ka. tapos sinukat ka pero kulang ka. So huwag tayong dumating doon. Huwag tayong dumating sa sinukat na tayo, tapos kulang pa rin. Kasi pag dumating ka na sinukat, pag tinignan natin sa mga hayop, matanda na sila, doon ka susukatin. Hindi ka naman susukatin pag bata pa, hindi ka naman nabibenta agad eh. Pero pag paalis ka na ng poultry house, pag paalis ka na ng babuyan, doon ka susukatin. Tapos pag sinukat ka tapos kulang, magiging mura yung benta sa'yo. Magiging wala kang silbi, magiging wala kang kwenta. Pag sinukat ka tapos isa lang yung paa mo, hindi ka mabibenta sa mas mahal na lugar. So parang ganun din sa buhay natin. Hindi tayo sinusukat minsan pag bata pa. Sinusukat tayo pag matanda na. Sinusukat tayo pag alam mo na dapat. Parang sa school, hindi ka naman bibigyan ng exam pag start pa lang ng klase. Bibigyan ka pag may naturo na. So pag may naturo na, makinig ka. Kasi pag sinukat ka, tas kulang ka, di natin alam kung ano yung solusyon ng Panginoon. Baka maging beast ka ng 7 years. O baka patayin ka. Wag naman. Sana maging beast na lang. Kasi mas masarap yung tae kaysa mamatay. Mas masarap yung damo kaysa mamatay. Hindi kasi natin alam. Feeling kasi natin alam natin minsan. Pero yung mga paraan ng Panginoon talaga nakakatakot kasi kakaiba. Pag natimingan ka na sa iyo yung kakaiba, hindi mo talaga alam gagawin mo. Kasi may mga Christian din na pag nakikita natin sa YouTube, kahit saan, may mga Christian na nabaliw muna bago naging Christian. May mga tao na namatay muna bago naging Christian. May mga tao na naghirap muna bago naging Christian ulit. Parang kahit sa kwento ni Jesse Duplantes, sobrang yaman niya na, sobrang successful niya na. Pero pinatikim muna talaga siya na maghirap muna ulit. Kasi minsan ganun yung paraan ng Panginoon eh. Minsan kailangan kanyang sirain muna. Pero huwag mo questionin yung pagsira minsan. Kailangan mo lang bumalik sa Panginoon na humingi ng guidance. Amen. Tapos ngayon, may bago ng hari. Tapos kay Daniel naman. Actually, nalaktawan ko nga yung yung gumawa siya ng statue pala. So sa panahon naman na yun, gumawa naman muna si Nebuchadnezzar. Balik tayo konti. Gumawa si Nebuchadnezzar ng statue para sambahin. Mas sobrang grand nung kingdom niya, sobrang grand nung pagkatao niya lahat-lahat. Lahat, pati taga-ibang bansa, taga-ibang relihiyon nagkasamba doon. Pag tumugtog na lahat ng pwede niyong patugtugin, lahat ng harp, lahat ng flute, lahat ng pwede, dapat magsasamba lahat. Tapos lahat talaga, lahat ng nationality nagsasamba. Pero may tatlong nakatayo. Tapos yung tatlong nakatayo, yun yung favorite ng Panginoon. Pero yun din yung favorite ng lahat ng kaaway. Kasi after nun, sinumbong sila agad. Sabi na, Lord, ay King, nakita mo ba? Sabi mo, sasamba, di ba? Pero hindi sila sumamba. Kung ako yan, pipimotin ko yan. Yun sabi nila. Kaso, wala eh. Mahal sila ng Panginoon. Ang pinakamagandang part doon, mahal na mahal nila yung Panginoon. Amen. Tapos kilala nila yung Panginoon. Ang sinabi nila na King Nebuchadnezzar, alam ko na kaya kaming iligtas ng Panginoon ko. Walang question doon. Pero pag di na ako iligtas, siya pa rin yung Diyos ko. Ano ibig sabihin nun? Sa buhay natin na minsan may mahirap na pagkakataon, may namamatay, may mga promotion di natin nakuha,
sobrang daming interview na nakuha na sana natin yung trabaho. Pero mamimiss natin. Hindi na bawasan yung Panginoon sa buhay mo. Siya pa rin yung Panginoon. Hindi mo lang nakuha yung gusto mo. Mm-mm. Kasi yung gusto ng Panginoon, mabuti. Pero mabuti sa lahat. Kasi hindi ka naman main character. Tutulungan ka ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo yung pangailangan mo as long as in line pa yun sa gusto ng Panginoon sa buhay mo. Kasi kung pangarap mong maging sindikato, hindi na tutuparin yun. Mm-mm. Kung pangarap niyang mapunta ka sa customs para magnakaw ka ng 3 kotse, hindi na pangarap yun para sa'yo. So hindi matutupad. Minsan naman, akala mo maganda yung pangarap mo, pero hindi mo kasi alam yung future eh. Eh alam niya. So baka kaya hindi ka pinapunta doon kasi hindi mo kaya. Baka kaya hindi ka pinapunta doon kasi baka yumaman ka. Kaso may impyerno ka. Hindi kasi natin alam. Kaya dapat lagi tayo maatras, babay tayo sa Panginoon, hihingi tayo sa Kanya ng guidance. Tapos yung maganda, nung sa panahon na ni Daniel, kasi pag tinignan mo, bakit 3 lang sila? Bakit hindi siya kasali? Una, iba yung office niya. Iba yung trabaho niya eh. Kasi yung 3, naging leader sila ng provinces. Tapos si Daniel, nanatili sa King's Court. Kasi naging para siyang advisor. So malamang, hindi sila magkakasama. Hindi natin alam kung asan siya during that time. Pero tulad lang din yan sa buhay natin. Minsan, kahit magkaka-church tayo ngayon, darating yung point na di tayo magkakasama. Pero sa point na di tayo magkakasama, dapat yung nakatingin ka pa rin sa Diyos. Amen. Huwag ka magsabi na, Lord, ay King, si Tinigil din nakatayo eh. Hindi niyo nakita. Kasi pustahan tayo, nakatayo si Daniel. Mm. Hindi yun lulod. Kahit saan pa siya nakatayo yun. Guaranteed, kahit anong tumugtog. Kahit pa siguro lagyan ng pabigat yung kalawan niya, dinubo. Kasi ayaw niya eh. Pero hindi sila nagsabi rin, di ba? Hindi sila sa Lord, di ba si Daniel, favorite mo, hindi ngayon umupo eh. Bakit kami? Di ba? Hindi sila nagsumbat. Ang ginawa nila, lumapit agad sila sa Panginoon. Alam ko na ibibigay ng Panginoon kung gusto niya. Pero kung hindi niya ibigay, siya pa rin yung Panginoon ko. Sana sa Amen. buhay natin ganun din. Kaya nga sinasabi ni Pastora lagi na pag nagdarasal tayo, huwag din mo ng kondisyon. Kasi hindi siya ganun kaliit eh. Minsan mas malaki yung plano niya sa'yo. Minsan hindi mo makuha yung gusto mo para makuha niya yung gusto niya sa buhay mo. Mm-mm. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Sa iba para maghirap ng konti, para magliwanag yung buhay nila sa kahirapan. Sa iba para yumaman ng sobra, para magliwanag yung buhay nila sa mayayaman. Kasi kahit gano'n ka ka-righteous, kahit gano'n ka kagaling, pag nahirap ka, walang titingin na mayaman sa'yo. Kasi sasabihin na, wow, ang ganda ng buhay mo. Kasi minsan nakakatawa pa ka eh. Nakikita mo minsan yung tao naghihirap, kasi wala talaga nangyari sa buhay na nakakatawa kasi ang malas. Grabe ang malas na nakakatawa. Kaya minsan, may kanya-kanya tayong calling. Kaya huwag natin baliwalain yun. Pero dun sa panahon ni Shadrach, Meshach, and Abednego na wala si Daniel, yung leader nila, yung laging nangunguna sa kanila, tumayo pa rin sila. Amen. In short, sa panahon na magkakalayo tayo sa simbahan na to, tumayo pa rin kayo, hindi para kay Daniel, hindi para kay Papa, hindi para kay Mama, hindi para sa akin, hindi para sa kahit sino dito, kundi para sa Diyos. Pagtatayo ka, pag maninindigan ka para sa Diyos. Amen. Kasi kung lagi lang na nakatayo ka kasi nakatayo si Mar James, nakatayo ka kasi nakatayo si Ate Lovely, paano pag di na siya nakatayo? Gagaya ka na rin. Luluhod ka na rin. Kasi lumuhod na sila eh. Yung fellowship, magpalakasan tayo. Pero yung palakasan rin individual. Para lumakas ka mag-isa. Amen. Kasi hindi pwedeng malakas na kayo magkakasama, tapos pag umuwi ka, wala ka na. Yung dasal mo, pang congregation lang. Kailangan naririnig ako ni Pastora pag nagdadasal ako eh. Hindi ka malakas nun. Hindi nag-work yung fellowship sa'yo. Ang paraan ng fellowship is para lumakas ka pag mag-isa ka na. Amen. Para lumakas ka pag wala nang nakatingin. Para malakas ka pag andyan na yung sobrang gandang opportunity na kapalit yung Panginoon. Pero, balik tayo kay Daniel. Sa future na, nagpasan lang naman yun. Sa panahon naman ni Daniel, kasi nag-miss siya, hindi siya nalagpasan. Sinubok ulit siya. Ngayon, ibang hari na, ibang kingdom na nga eh. Medes na eh. Persian na. Darius na. Si Darius na. Hindi na Babylon. Pero sinubok pa rin siya. Sobrang galing ni Daniel. Una, isipin nyo,
Ninakaw lang siya galing sa bansa niya, fugitive, ay hindi siya fugitive, exile siya kasi talo na yung bansa nila, prisoner of war. Kung ano man yung gusto mong salita, basta yung nangyari, preso siya, wala siyang kwentang tao kasi kakatalo lang nila. Kinuha siya ng hari, ginawa siyang part ng King's Court, ginawa siyang advisor. Namatay yung hari, namatay yung anak, ganun pa rin yung role niya. In-exalt siya ng Panginoon, tinaas siya eh. Tapos after nun, natalo yung buong kaharian, kasi bobo yung hari, nagkasala, nagalit yung Panginoon, binigay sa ibang kingdom. Nung ando na sa ibang kingdom, si Daniel andun pa rin. Amen. Survivor. Bakit kaya? Kasi simula sa simula, lahat ng nagagawa niya, ina-attribute na sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Nung una pa lang na dream, Yes, nung sinabi Jesus. pa lang sa dream Yes, na Jesus. mabubuwag yung kingdom mo, galing sa gold, maging silver, maging bronze, maging iron, maging clay. Ang sinabi niya doon na, King, yung interpretasyon ng hindi galing sa akin. Yung sagot ko sa iyo, hindi to dahil sobrang galing ko. Binigay ito ng Panginoon sa akin. In short, bakit hindi siya nawala? Kasi hindi nawala yung Panginoon sa buhay niya. Ikot siguro. The whole time na nag-advise siya, hindi yung advice na galing sa kanya at ina-acknowledge niya yun. So tuwing meron tayong achievement, ibigay natin lagi sa Panginoon. Kasi tayo, kaya tayo nakawan ng kaaway, pero yung Panginoon hindi niya kaya nakawan. Amen. So kung lahat ng pag-aari mo galing sa Panginoon, hawak ng Panginoon dahil sa Panginoon, sino magnanakaw nun? Pero pag yung pag-aari mo sa'yo na, ako na yung may-ari nito, ako na yung pinakamagaling, ako yung dahilan, pinaghirapan ko to, dahil pinatunayan ko yung sarili ko na kaya ko to. Pag nawala yun, dahil hindi mo pala kaya. Pag nawala yung pinaghirapan mo kasi hindi mo pala siya kayang hawakan. Kaya dapat, tuwing meron tayong na-achieve, tuwing naghihirap tayo, lalo na talaga pag may na-achieve tayo, attribute natin lagi sa Panginoon. Amen. Kasi walang makakapagnakaw pag galing sa Kanya yun. Mhm. So pag in-acknowledge mo na galing sa Kanya, sino magnanakaw mo? Imagine nyo na lang, para mas madali siyang isipin. Kunwari, mga Revilla, binigyan ka nila ng gamit, laptop, sabihin natin. Ganun ka ka-close sa mga Revilla, binigyan ka ng laptop. Tapos sinabi mo sa lahat na hindi galing ito kay Revilla, sino yung magnanakaw dito nun? Sino nga yung sobrang tapang na magnanakaw sa galing sa niregaluhan ni Revilla? Tingin ko, ako hindi ako magnanakaw. Kasi baka patayin ako ng mga Revilla. Kasi ganun sila ka makapangyarihan. So hindi tayo magnanakaw basta-basta pag alam ng lahat kung saan galing yung meron ka. Pero kung niregaluhan ka ng mga Revilla na sinabi mo na ito, binili ko lang ito. Kasi pinag-ipunan ko ito pinaghirapan ko ito Nanakawin lang nila agad yun. Kasi sa iyo lang galing, walang proteksyon. Ganun kalaki yung kapangyarihan ng Panginoon. So pag may binigay ka na alam mo na galing sa Panginoon, at in-attribute mo sa Kanya, walang makakaagaw nun. Lalo na pag nakabigay na sa'yo, wala na, sa'yo na yun. Pati yung talents na meron ka, hindi na yung mawawala kasi galing na yan sa Panginoon. Amen. Hindi yan kukupas. Kung kumupas man yan, para pa rin yan sa Kanya. Yun yung maganda doon, di ba? Whether maganda or masama, para sa Panginoon. Pero yung problema lang doon, na kailangan natin i-ready yung puso natin. Kasi minsan masakit. Kasi hindi yun madali. So ayun na, andun na nga si Daniel, hindi pa rin siya bumababa. Inggit na lahat, kasi grabe pang ilang kingdom na to, ikaw pa rin. Bida ka ba? Ikaw ba yung star ng Pasko? Pinili ka ba ng Diyos? Kaso pinili talaga siya ng Diyos, yun yung problema. Tama sila. So nagselos na sila, sobrang tatalino ng mga tao sa Persia. Kasi sinabihan nila yung hari. Kasi hindi naman talaga natin ito mapapabagsak si Daniel. Sobrang galing niya, wala siyang mali eh. Paano natin siya mapapabagsak eh? Ang ginawa nila, pinabagsak nila gamit yung religion ni Daniel. Kaya sila nagsabi sa hari na, paano kung magpatupad ka ng patas ngayon, hari, na walang pwedeng magdasal kahit kanino bukod sa iyo. 30 days lang, isang buwan lang. Walang ibang pwedeng magdasal, walang ibang pwedeng dasalan. Ikaw lang. 30 days lang naman eh. Di ba? 30 days lang. Kung ikaw si Daniel, ano gagawin mo? Hindi mo na ako magdadasal ng 1 month. Diligtas ako. 1 month lang. 1 month lang yung kailangan ko isugal. Tapos ligtas na ako. Baka galing ko yung Panginoon? Siguro. 1 month ka lang naman hindi nakapagdasal eh. Maintindihan naman ng Panginoon yun eh. 1 week ka lang hindi magdadasal. Maintindihan ng Panginoon yun eh. Isang absent lang naman yun sa Panginoon. Maintindihan niya naman yun eh. Ang problema kasi din yung rason. Ang rason kung bakit hindi ka susunod, dahil ba natakot ka? Dahil ba ayaw mo na hindi ka katulad ng iba? O nakalimutan mo lang kasi tao ka? Magkaiba kasi yun eh.
Kung sinunod mo ba yung kapitbahay mo na mag-inom na lang kayo or magsugal na lang kayo imbis na magsimba? Iba yun sa nakalimutan mo lang. Kaya, tama kayo, maintindihan ng Panginoon kasi matalino siya eh. Pero huwag nating sagarin. Huwag nating gayahin si Belshazzar. Baka akala niya, kagaya ng tatay niya, bibigyan siya ng pagkakataon. Hindi siya binigyan. At hindi natin alam kung bibigyan tayo o hindi. So, yung nangyari, engit na nga sila, yun na yung pinatupad. Anong ginawa ni Daniel? Narinig niya. Nakalagay yun sa Bible. Narinig niya na pinatupad yun. Anong ginawa niya? Umuwi siya ulit, tapos nagdasal. Wala siyang pakialam. Ang dasal niya is 3 times a day. So napatupad yung batas. Hindi natin alam, baka lunch break lang yun, tapos umuwi siya. Sige, dadasal muna ako. Salamat sa pinatupad niyo, wala akong pakialam. Ganun yung tunay na maangas. Di ba? Kahit anong sabihin ng kakilala mo ng Diyos, kahit anong Diyos pa na iba yan, o kahit sinong hari pa yan o presidente, pag alam mong labag na yun sa Diyos, sundin mo yung Diyos. Mas malaki siya eh. Umuwi ka tapos magdasal ka, huwag ka matakot. Pakialam ba nila, di ba? Kasi ilang beses na ini-illustrate ng Panginoon yun eh, na ako'y naglalalal, ako'y naghahalal, tapos ako'y nagtatanggal, ako'y nagbibigay ng lahat, ako'y nagbibigay ng talino mo lahat. Kaya huwag ka matakot. Minsan nakatakot eh, na paano pag ako lang yung hindi makopya ngayong araw, nagkakopyahan na lahat. Paano kung sa kontrata na to ako lang yung nagtatrabaho ng masipag, gusto ng lahat bagalan kasi per day. Paano kung gusto kong bagalan magpintura kasi pag 3 days to, 3 sahod to. Pero kung 1 day lang, 1 sahod lang. Paano kung gusto kong dayain yung sistema? Konti lang naman eh. Maintindihan naman ng Diyos yung 30 days lang. Hindi lang ako magdadasal saglit. Paano kung ganun ka mag-isip? Paano kung isang nakaw lang naman to, 500 lang? Maintindihan naman ng Panginoon. Panggatas to eh. Sige, maintindihan ka ng Panginoon. Walang problema doon. Magaling siya umintindihan. Ang problema, mas pinapahalagahan niya yung loyalty mo kasi yung pag-intindi niya. Kasi nakalagay na rin yan, meron din yan sa Matthew ata. Alam na ng Panginoon na kulang ka. Hindi ka pa humihingi. Alam niya na nakukulangin ka. Hindi ka pa pinapanganak. So huwag mo na problemahin. Ang problemahin mo, paano mo siya i-exalt? Paano mo siya kapalagahan? Paano mo siya unahin? Kasi ibibigay niya yan lahat sa'yo. Huwag mo na problemahin yan. Ayun yung sundin. Huwag kayong ma-pressure kasi hindi ko rin yung masusunod siguro lagi. Ganun talaga yung buhay. Mahirap talaga. Kaya lagi tayong babalik. Lagi tayong babalik sa nanay natin kasi mag-advise sa tao. Lagi tayong babalik kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa mga ka-fellowship natin, magdasal tayo. Tapos tulad ni Daniel, nung panahon na walang mag-advise sa kanya, anong ginawa niya? Umuwi siya kung magdasal pa rin. Lagi tayong babalik sa Panginoon. Kung ano man yung ruta papunta doon, yun yung daanan mo. Minsan kaibigan, minsan yung naging kaaway mo, baka naging Christian na siya bigla. Tapos minsan yung magulang mo na ayaw mo rin pakinggan. Baka siya yung paraan ng Panginoon eh. So doon sa buhay ni Daniel, yun nangyari. Napatupad na, sumuhay na siya. Sobrang bilis ng mga chismoso sa buhay niya. Kasi nakwento agad sa hari. Nang grabe, nakatago siya sa bahay niya, sa kwarto sa bahay niya, pero may nakakita pa rin. May nakatingin pa rin, may nagpuposo pa rin sa kanya. Sa lahat ng puposohan nila, yung nagdadasal pa talaga. Ganun yung trip. Malakasan lang ng trip sa buhay. So pinanood nila siya magdarasal. Nagmuli ka sa hari, na hari, grabe siya. Hindi talaga siya sumunod. Hindi ba hari, yung mga salita ng Chaldean yung mga salita ng mga Median kings and princess and queens ay hindi pwedeng baliin. Di ba hindi ka pwedeng umatras sa sinabi mo? Ito naman yung example ng tao na bumagsak para sa akin. Kasi kung tunay na naniniwala si King Darius sa Diyos ni Daniel, pwede niyang sigawan lahat ng matatalino dyan na hindi wala akong pakialam. Diyos yung sinasamba niya eh. Di ba? Ang problema, katulad ng lahat ng unang hari, Christian siya na malabnaw. Mas mahalaga pa rin yung posisyon niya eh. Mas mahalaga pa rin yung respeto ng lahat ng matatalino sa paligid niya kaysa sa salita ng Diyos. Alam nila na si Daniel yung pinamagaling, nakita nila lahat ng kaharian na bumagsak. Feeling ko, naturuan din siya ni Daniel kung paano maniwala sa Diyos. Ang problema, inunan niya yung tradisyon. Paano kung ganun sa pamilya niyo, may tradisyon talaga? Sino unahin mo? Yung Panginoon ba yung tradisyon?
Paano pag sinabi ng nanay mo, nak, 50 years na ngayon kumakain ng dinuguan tuwing Pasko, babaliin mo pa ba talaga ngayon? Kung katulad ka nung hari na yun, kung katulad ka ni King Darius, ang sasabihin mo, oo nga, 50 years na tayo kumakain ng dinuguan, kakain muna ako. Tapos tulad ng ginawa niya, tulad ng ginawa ni King Darius, nung hinahatid niya na si Daniel, sobrang lungkot niya, sinabihan niya na, Daniel, yung Diyos na pininiwalaan mo ng sobra, kung kaya ka na iligtas, naway iligtas ka niya. In short, alam niya, kilala niya yung Diyos. Kilala niya yung Diyos na nagligtas multiple times, non-stop, never nag-falter, kilala niya. Tulad niya, minsan tayo yung Christian na King Darius, alam na natin kung sino yung Diyos. Alam na natin na masama yung nangyayari. Pero sabihan ka ng kaibigan mo, sus, di ba nga, alam mo na, birthday mo ngayon, uminom ka na kahit isang baso lang. Kasi di ba 20 years na tayo magkaibigan, lagi naman tayo umiinom eh. Tingin mo, sino yung mas mahalaga yung salita? Yung hari o ikaw? Yung hari, bumigay, kasi buong kingdom niya yung nasa likod niya. Ikaw, tropa mo lang eh. Na, ano ba, birthday mo naman eh. Sugal mo na tayo kahit saglit lang. Isang puso'y dos lang, promise. Yung pustahan, dos lang. Hindi yung pusta, dos lang yun eh. Mura lang yun, 2 pesos lang. Bibigay ba tayo? Si King Darius bumigay eh. Kasi inuna niya yung bulong ng lahat ng matalino. Inuna niya yung reputasyon niya. Minsan inuuna natin yung reputasyon natin eh. Kasi yung nakakatawa pa doon, pangit na reputasyon. Alam mo yun, yung kilala ka na ikaw yung pinakamasama yung ugali. Pero di ba dati hindi ka talaga nagpapatrash talk? Binubugbog mo lahat eh. Na hindi ka mapayag. Dati pag inaasar ka ng ganyan, di ba pinapadugo mo yung ilong? Kasi ikaw naman, papanindigan mo. Oo nga, no. Dapat hindi ako pumapayag. Ganun yung ginawa ng hari eh. Hindi siya maka-atras sa salita niya kasi feeling niya mas mahalaga yung salita niya kaysa kay Daniel. Feeling niya mas mahalaga yung salita niya kaysa sa Diyos. Doon siya nagkamali. Pero makikita mo sa puso niya na nahihirapan siya. Kaya nga nung hindi nga siya makatulog eh, sobrang lungkot niya. Hindi niya magawa yung entertainment na laging meron siya. Tapos sinamahan niya pa si Daniel habang ilalagay na dun sa sa Lions Den, sinamahan niya, sabi niya, Daniel, pasensya na talaga. Pero kung yung Diyos mo na sobrang faithful, kaya kayo ligtas, sana iligtas ka niya. Minsan ganun tayo eh. Di ba pupunta tayo sa pastor natin or sa brother natin, o kung sino man, sa ibang churches, siguro yung nila, tawag doon, yung mga maliliit, mga core group leader nila, sabi nila, sorry, hindi talaga ako makakapunta ngayon. Alam mo naman eh. Ganun yung ginawa niya, di ba? Ganun yung ginawa ni Darius. Napasensya na talaga Daniel. Alam mo naman eh, hari, king things, what can I do? Pipigilan mo ko. Sorry. Wala eh. Minsan lang umuwi yung tropa ko eh. Kailangan namin mag-swimming talaga. Sunday talaga. Best day Sunday. Kasi wala akong trabaho eh. Ganun yung ginawa ni Darius. Ganun yung pagsubok niya. Kasi lagi sila nag-swimming bawat Sunday. Tapos pinuntahan siya, di ba lagi tayo nag-swimming? Di ba lagi ka dito, ikaw nga lagi nagdadala sa amin eh. Bawal ka na humindi. Ganun din sa buhay natin. Di ba lagi kang umiinom? Di ba sabi mo, ilibre mo kami? Di ba nga never ka naging absent dito sa tropa natin? Ikaw nga yung lagi nag-aaya eh. Minsan, yung bulong ng demonyo mabango. Kasi kilala ka niya. Tingin mo yung demonyo di ka kilala? Mas kilala ka niya kaysa kilala mo yung sarili mo. Alam niya kung saan ka bibigay. Tapos minsan nakasimbahan ka na, yung demonyo andyan pa rin. Tapos bubulungan ka, di ba nagkasala ka kahapon? Di ba nga, huwag ka na magdasal, tataas-taas ka pa ng kamay, lakas mo mura kanina. Di ba? Pero huwag natin gayahin si King Darius. Kasi pag narinig na natin yun, dapat yung una pa rin natin gagawin, magdasal. Amen. Ang una niyang ginawa, sumagot pa siya, nakipag-usap pa siya eh. Tapos ano yung next niyang ginawa? Nalungkot. Para saan? Magdasal ka. Bago ka malungkot, bago ka magsaya, bago ka magalit, kung kaya mo magdasal ka rin. Humingi ka ng guidance, kasi baka mali eh. Baka hindi ka pala dapat malungkot. Baka hindi mo pala kailangan magalit. Baka iba pala yung solusyon. So ganoon yung nangyari kay King Darius, binulungan siya, ganito, nangyari to. So ando na si Daniel sa Den of Lions. Wala na nakalagay doon na nagdasal si Daniel eh.
pero niligtas siya. Mm. Di ba? Parang walang nakalagay sa Bible na pagdating niya sa Den of Lions, sobrang yung iyak niya, dasal siya ng dasal, nakaluhod siya magdamag. Wala, kalma lang. Para iligtas. Wala naman sinabi ganun eh. So minsan, pag sobrang attuned na tayo sa puso at sa pagkatao ng Panginoon, hindi na tayo natatakot. Tapos magtataka yung mga tao kung ba't hindi na natatakot. Minsan may namamatay sa paligid natin, minsan kapamilya natin, hindi tayo iyak. Kasi hindi naman lahat ng masamang nangyari nakakalungkot. Kasi minsan para lang yun sa Panginoon. Mm. Minsan kailangan niya lang na ikaw yung pupunta doon. Kasi paglabas niya wala naman eh. Wala siyang sugat, wala kahit ano. Damit niya walang problema. 24 hours siya andun, pero paglabas niya hindi siya nanghihina. Hindi naman sinabi na paglabas niya hindi siya makatayo. In short, kaya tayong bigyan ng solusyon ng Panginoon sa kahit anong problema natin. Amen. Pero yung prerequisite, dapat unahin natin siya lagi. Amen. At tulad nung sabi ng mga tao sa King's Court, sobrang galing ni Daniel, wala talaga tayong mapintasan. Ang problema, pag yung buhay natin, sobrang dahil pang kapintas-pintas. Kasi hindi sila pupunta sa religion mo. Pupunta sila sa kasalanan mo. Sobrang galing mo, nakapopromote ka na. Pero kasama ka nila mandaya. Kasama ka nila nagnakaw. Ano yung una nila report? Hindi nyo pwede i-promote yan. Nagnakaw yan eh. Kasama namin yung nagnakaw. So ba't nyo i-promote yan? Hindi sila makaka-atras eh. Meron kasi silang mahanap na butas. Yun yung maganda sa buhay ni Daniel kasi sinubukan niya talaga, pinilit niya na wala talagang butas. Mm-mm. Yung tanging butas ng bintana niya kasi Mm. napanood siya nagdadasal. Amen. Mm-mm. Yun lang yung butas sa buhay niya. Yung butas sa buhay niya, kung saan nakatingin yung mga tao, kung saan nakikita nila yung Diyos sa buhay niya. Amen. Sana yun lang yung butas sa buhay natin. Kasi yun lang yung butas sa buhay ni Daniel eh. Imagine, nasa bahay ka na, nasa kwarto ka pa, pero nakita ka pa. In short, ganun kalaki yung brilliance ng buhay niya sa Panginoon. Amen. Kahit itago mo, may kita nila na faithful ka. Yes, Lord Jesus. Tapos pag wala na talaga silang mahanap, sa faithfulness na sila nabutas. Mm. Sa faithfulness naman nabutas, meron namang kwento doon sa buhay naman ni Benny Hinn. Hindi na yun para sa akin. Mm-mm. Para sa ibang mga preacher needs na susunod. Kasi minsan akala mo righteous ka, ginagawa mo lahat para sa Panginoon. Hindi na pala. Minsan nalilito ka, binubutasan ka na pala. So, ganun yung buhay niya. Hanggang sa dulo. Wala talagang mali halos sa buhay niya kung tayo lang ibigay. Ngayon yung maganda sa buhay niya. Sana magawa natin yun sa buhay natin. I-double check natin minsan. Kahit wag lagi. Kahit minsan lang. Kahit every Sunday. Kung asan na ba tayo sa faith? Nasa faith pa ba tayo ni Nebuchadnezzar? Na kailangan pa talaga na sobrang ingrande para maalala natin yung Panginoon tapos nakalimutan ulit. O baka nasa faith tayo ni Belshazzar na nag-backslide na tayo. Nakita na natin yung mali, inulit pa natin. O baka nasa faith tayo ni Darius. Alam na natin na mali, pero tinuloy pa rin natin. Alam niya na mali eh. Kasi hindi deserve ni Daniel yung ganung parusa eh. Baka na kay Darius tayo ngayon. O baka gusto natin na mapunta sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Na pagkasama natin yung church, malakas tayo. Tulad nila, magkakasama sila, hindi sila bumigay. At ano yung maganda, sinamahan sila ng Panginoon. Nakita sa buhay niya, nakita sa church niya na bumaba yung Panginoon para samahan sila. Sana ganun din yung church natin. Pero kung mag-isa na tayo, kagaya ni Daniel, walang nakakakita sa kanya. Nung nasa Den of Lions siya, walang salamin eh. Walang may alam kung andun yung Diyos. Pero andun pa rin yung Diyos sa puso niya. Amen. Hindi man lang siya kinabahan. Kahit yung hari, sobrang alala na. Kasi yung pagkatapos nun, di ba, bumalik yung hari na sabi, thank you Lord, at buhay ka. Tapos pinapatay niya pa lahat. Sobrang kapal ng mukha ng hari, di ba? Una, pinakinggan mo lahat ng mali. Nakala mong mali. Tapos nag-iyak-iyak ka pa. Tapos tinupad mo pa rin yung mali. Sobrang galing. Tapos after maligtas, nung gusto mong maligtas, na pwede mong iligtas, na hindi mo niligtas, sasabihin mo na, thank you Lord, buhay ka. So by the way, lahat na nag-advise ako, mamatay na kayo. Oh, tayo. Hindi nakakatakot sa mga ganong Christian minsan din. Ito yung kinain ng ano, Na lion. nakikinig tayo sa maling utos. Sobrang mahilig tayo makinig sa maling utos. Tapos pag alam mo na mali ka pala talaga, napatunayan na ng Diyos na mali ka, tatalikod ka ulit, mali kayo.
Hindi naman sinisi ni King Darius yung sarili niya nung nagkamali siya eh. Sinisi niya yung mga nag-advise sa kanya. Baka ganun tayong Christian. Baka nakikinig lang tayo sa simbahan, tapos pagtalikod natin, kasalanan na rin, sila nagsabi sa akin. Kasi, hindi rin naman laging tama yung simbahan. So, sa mga point na ganun, huwag tayong gumala ng Darius. Huwag tayong tatalikod, tapos biglang sila yun. Hindi ako yun eh. Kasi nag-iisip ka, tao ka. Lalo na kung matanda ka na, mahiya ka na. Kaya mo na mag-isip. Huwag ka na mag-isip ng iba. Dapat marunong din tayong umako ng kasalanan natin. Amen. Kasi yun yung feeling ko, yun yung kulang kay King Darius eh. Alam niyo na mali, yun yung mali, tapos naniisip pa talaga siya. So wala talaga siyang mali. Hindi ko alam kung pamilyar ko sa inyo, pero maraming ganyan. Sobrang daming ganyan. Makikinig sila sa maling advice, gagawin nila, magsisisi sila, pero hindi sila yung mali. Sobrang daming ganyan. Bawat pamilya may ganyan. Laging merong perfecto sa atin. Tapos minsan tayo yun. Kasi hindi naman lagi sila yung mali, minsan tayo yun. Amen. So mag-ingat tayo, huwag tayo maging king sa buhay natin. Kagaya ng lahat ng king na nagdaan. Huwag tayo maging malabdaw na Christian. Huwag tayo maging Christian na kayang tumanggap ng compromises. Gayahin natin si Daniel. Huwag tayong tatanggap ng compromises. Lagi tayong babalik sa Panginoon. At wala tayong achievement. Meron tayong na-achieve sa buhay. For sure. Lahat meron. Pero lagi mo ilalagay sa puso mo. Lagi mo ilalagay sa Panginoon. Para walang makanakaw. Kasi yung lahat ng achievement niya binigay niya sa Panginoon. So may katotoo ni Daniel. Malinis sa compromises. Hindi ma-pride. Kasi lahat ng achievement niya binigay niya sa Diyos. Marunong siyang pakumbaba kasi lagi siyang bumabalik sa Diyos. Wala nga siyang na-achieve eh. Sinasabi niya lagi na hindi ito akin sa Panginoon ko. So ganun din dapat tayo. Tapos yung pinakamaganda, sa panahon na walang nakatingin sa atin, katulad nung nandun siya sa Lions Den, huwag tayo magkasala. Kasi feeling ko nung tinapon siya doon, nagmura siya, kakainin siya eh. Paano kung pagkalaglag niya sabi niya, ay gagi. Kasi nakakatakot eh. Diba? Aray ko po. Huwag po. Paano kung ganun, diba? Hindi. Kasi kalmado siyang pumunta doon kasi alam niya yung Diyos na andyan sa kanya. Amen. So have confidence in God, not in yourself. Always, kung kayang always. Tapos yung the best pa doon, kahit bumagsak ka, andyan pa rin yung Diyos. Amen. Yes, Lord. Hindi nag-work lahat, sobrang sama ng buhay mo, andyan pa rin siya. Mali na lahat, natanggal ka sa trabaho, wala kang talagang pera, gumagapang ka na. Para ka ng beast, tulad kay King Nebuchadnezzar, andyan pa rin yung Diyos. Amen. Kasi kahit nung panahon na para na siyang beast, hindi siya namatay. Kasi may plano yung Panginoon sa buhay niya. Ganon din dapat tayo tumingin sa buhay natin. Minsan maraming bumps, maraming mali. Kakasala tayo lagi naman eh. Pero laging andyan yung Panginoon, lagi siya nakatingin. Hinihintay niya lang yung 7 years mo. Ibabalik na rin lahat ng blessings mo. Marirealize mo rin na Diyos pa rin talaga yung sagot sa lahat. Diyos yung dahilan ng lahat. Amen. Yun yung nangyari sa kanya, di ba? So maging kagaya tayo nun. Maraming, para sa akin, maganda yung Daniel kasi sobrang daming karakteristik ng Christianity na maganda makuha. Patient sila. Kasi during the time na may war, hindi sila nagkasala, binintay ni Daniel yung purity niya. Even sa time na wala na siyang dignidad tignan, kasi mahirap na siya, inampon na siya, pinalitan ng pangalan na wala na yung simbahan niya. May dignidad pa rin siya, kasi nawakan niya pa rin yung pangako ng Diyos sa kanya. Sobrang daming aral para sa akin ng Daniel. Sana nakuha natin yung ilan doon. Amen. Kahit sa mga maling ehemplo ng buhay ng mga hari, makikita natin kung paano dapat tayo mabuhay. Pero related pa rin siya tulad ng gusto ko lang i-reiterate na paligdadasal tayo, huwag natin sobrahan masyado. Huwag natin lagyan ng kondisyon. Huwag natin sabihin na, Lord, magdarasal ako ulit pag nakuha ko na to. Lord, magta-tithes lang ako pag may kotse na ako. Kasi baka hindi ka na umabot doon. Or baka umabot ka doon tapos hindi mo na kaya mag-tithes. So parehong sitwasyon na yung lugi ka eh. Huwag natin kalimutan na siya yung dahilan. Lagi natin ibalik sa Kanya. Tapos tulad ngayon, ibalik natin sa Panginoon lahat ng glory. Amen. Amen.